Sabi ko naman sa'yo, baklang Jesus, puke lang ina mo, kaya kong harapin to. Oo, patay ko, nabubulol. Malamang haharapin mo yan. Pag hindi mo hinarap yan, iwawaran ka. Alam mo, yan yung nakakatawa dun sa mga taong, haharapin ko to, yung kinaso sa'yo. Haharapin mo talaga yun, sa ayaw at sa gusto mo. Alam niyo ba ibig sabihin ng sabpina? Di ba? Pag sinabpina ka na kailangan kang pumunta sa korte, whether you like it or not, okay? Haharapin mo talaga yan. Ikaw nagkalat ng fake news, alangan naman si VP Sara yung humarap para sa'yo. Diba? At saka anong kinalaman ni Attorney Falsis dyan? Alam mo, wala akong kasamang lawyer. Di ko Dapat alam nyo, mistake yon. Diyos ko Lord! Pag pupunta kayo ng korte, kailangan lagi kayong may kasamang lawyer. Please lang po, parang awa nyo na, DDS, Pinklawan, kahit anong side kayong, kung sang kulay ng politika nyo, magsama po kayo ng abogado. Kasi po, ang abogado, mas maalam sila sa'yo sa batas. Ganito yung inamin niya to doon sa isang interview niya. Teka lang, ako yan Kay 2 sentimo tayo, 2 sentimo. Shoutouts kay Prof. Kay Prof. DSC. So siya, inamin niya, nagpakita sa social media, okay, linawin kung bakit nag-post ng peking medical certificate. So, he admitted na nag-post siya ng fake, na siya on his own volition, dala ng bugso niyang damdamin, nag-post siya ng something fake, okay? Hindi flex na wala kang dalang lawyer. Actually, mas delikado nga yun Kasi parang pinapakita mo kasi karapatan mo yung pagkakaroon ng abogado. Why would you waive your right to have a lawyer? Hindi ka naman abogado Wala kang alam sa batas. Mali-mali na nga yung mali-mali na nga yung pag-argument mo dito sa social media. Paano pa dun? Mga abogado yung kausap mo. That's like, alam niyo yung taking a knife to a gunfight. Going to a gunfight without anything. You should be equipped with lawyers. Dapat dapat nag-request ka sa mga di ba sa SMNI kasi ang daming lawyers diyan, si Attorney Mark, si Attorney Torion. Dapat nagpasama ka doon. Matik 'yun, kailangan mo ng abogado sa mga ganyang bagay, hindi pwedeng wala. Tuloy natin. kasi naman yung lawyer ko. Kaya ko kaya ko maging lawyer sa sarili ko. Nako, hindi mo kaya yan. Alam niyo yung Dunning-Kruger effect. Okay. Yung Dunning-Kruger effect kasi, when you are not an expert on something, you believe that you are good at it. Parang yung mga banu sa Dota. Kasi dyan madalas yan Yung feeling nila ang galing-galing nila. Sasabihin nila MMR is a number. When in fact, MMR is a measure of how good you are. Sa buhay din may mga ganyang klaseng tao. They are not good. Hirap silang i-admit na hindi sila magaling sa isang bagay. Ako, pag pupunta ako din sa mga ganyan, lagi akong may kasamang abogado. Yes, magastos talaga ang pagiging social media personality, Sir Jack. Lalong-lalo na sa ganitong klaseng larangan na ang tinatarget mo ay no less than the president of this country. You better be equipped with the law. You better have someone to back you up pagdating doon. Or pwede ka rin naman mag-request ng lawyer doon doon sa kasi karapatan mo 'yun na at least humingi ka ng PAO man lang, 'di ba? Kaso hindi ka tatanggapin sa PAO dahil mukha naman kaya mo yung sarili mo Magkano ba kumuha ng at least yung junior lawyer na 1 taon pa lang para lang para lang protektahan yung karapatan mo, 'di ba? Kasi any good lawyer would actually temper what you're going to answer doon sa mga nagtatanong sa iyo. Kasi this is not a game anymore, Sir Jack. Hindi ito social media na lang. There are serious repercussions dyan sa ginagawa mo. And I'm not really concerned about you. I am concerned about the people na naniniwala sa'yo na pwede, akala nila laro-laro lang to. It's not. This is not a game. Hindi ito scripted. Hindi ito
prank. This is real life. You could go to jail sa mga ginagawa mo or at least ma-penalize ka ng sobrang taas. Come on. Oh. Okay, mo, bakla mo yung ikaw. Sabi na mo, lawyer ka nga. Wala ka naman kasong nahawakan. Putang ina ka. Mas makalino ka sa'yo. Ay, ayan, yan, katulad niyan, yung mga sinasabi niya kay Attorney Falsis, di ba? Yung pagsabi ng ganyan. I mean, yeah, siguro kayang tanggapin ni Falsis yan. Pero pagka natuwa yun sa'yo, pwede ka nung filean. Lawyer din yun eh. So you have to temper your criticism. Pwede tayo mag-criticize sa mga tao just as long as the criticism is about the issue, not the person. Kasi wala naman tayo, di naman tayo magkakilala, Sir Jack eh. Ikaw, ginagamit mo yung sitwasyon mo para makakuha ka ng views. Ako, never kong ginamit yun. Pag sinabi kong nahihirapan akong intindihin yung sinasabi mo, it's your argument that I am at hindi yung mo, di ba? Parang, come on. Minsan talaga, kasi, ngayon kasi, very open siya sa mga ganun eh. Kasi mismong siya, pinagtitripan niya yung sarili niya, di ba? Tuloy. Bukang gago ka, di ba? Ano ka naging lawyer? Ano mo, ha? Maraming salamat na pala kay Director Magno ng NBI. Maraming salamat sa'yo, sir. Alam mo na yun. Oh, pero that doesn't discount your liability. Tandaan nyo yung director ng NBI is a judge, okay? They will ask you questions, they will make you comfortable, and para umamin ka doon sa mga ginawa mo. If you admitted dito na nagkalat ka ng fake news, then I have to insist as someone na nandito as a citizen of this country, as member of the people of the Philippines, I insist na dapat kasuhan tong tao na to because he admitted that he spread fake news. Ayan o. Sinabi niya yan. Galing sa bibig niya. May self-admission. Wala namang nag-coerce sa kanya na umamin yan. In his own admission, he admitted na nagkalat siya ng fake news. Then he has to be liable for that. He always post eh. 'Di ba? Kasi alam mo ako, nagdemanda na ako. And it's a very difficult task yung pagdedemanda. Hindi yan biro-biro lang. Siniseryoso yan. Hindi porke mema file ka, tapos na. Hindi ganun yun. There is levels to filing a case that is very serious and very important. It's solemn. It's a solemn... kasi you are going to condemn someone to lose life, liberty, and property sa mga ganong klaseng tapos ganyan nila. This is not a game. Sana tuluyan to ng NBI kasi may tinuluyan na ng mga DDS vloggers eh. Come on, grabe. Sobrang kapal na ng mukha eh. Diba? Sa lahat ng mga nasa loob ng NBI na naniniwala sa akin, maraming salamat sa support. Naniwala na nagkalat ka ng fake news, that is in your own admission, di ba? So, dapat liable ka doon. Hindi pwedeng hindi eh. Kasi that is unfair to everyone else, like myself, na ako, naggumagawa ako ng content with research. If mali ako, I will admit na mali ako. I will defend my position. Eh siya kasi he admitted na nagkalat siya ng fake news at bugso ng damdamin yun. There should be dapat liable siya sa ginagawa niya. Hindi pwedeng hindi eh. Unfair yun sa karamihan sa mga social media influencer dito eh. They keep getting away with this eh. Come on, kailan ba natin kailan ba yung ating alam ko siguro ito rin yung I don't know kung ito yung iniisip talaga ng NBI, pero they have to tuluyan tong mga tao na to. Mali eh. Ang saya. Masayang experience ko sa part ng pagiging vlogger ko. Yan. Marami. Alam mo yon, parang nag-enjoy pa siya dun sa trip niya sa NBI. It's not supposed to be like that. My God, nakakahiya tayo kung we just let people harass the president of this country like this. They should be held accountable for this. Hindi pwedeng hindi. Clear naman na may pag-amin na peke yung medical record. In his own words. Wala pa siyang dalang abogado. Diyos ko Lord, patawarin talaga tong bansa na to. Tapos, ang pinaka-frustrating part pa dito, yung mga supporter nitong tao na to. Alam nyo naman na walang kwenta yung sinasabi. Alam nyo naman na puro ad hominem na lang yung binibitaw nito. And yet, you support this person. Why?
Kasi parehas kayo ng paniniwala. That's not how it works. Hindi sa paniniwala ito, dun sa tama't mali, dapat kayo sumusuporta. Alam nyo na nga peke, inamin niya na nga na peke, so suportahan nyo pa. Kakagigil tuloy. Salamat po, NBI Director Magno. Yan. At nauunawaan niyo yung pinaglalaban ko. Oo, pero hindi pa rin tama na mag-post ka ng fake news. Hindi pa rin tama na mag-post ka, kahit okay lang sana kung murahin mo si PBBM sabihin mo na corrupt, sabihin mo magnanakaw. It's part of his job na as public figures, no? Ganun yung sabihin mo, 'di ba? Pero it is not part of his job na siraan mo siya dun sa health niya, which is a national concern, 'di ba? Yung health ng president is our concern kasi kapag hindi maayos yung kalagayan ng presidente, bansa yung magsasuffer kasi syempre yung papalitan siya, yung mga ganyan, yung speculation, when in fact they were very open doon sa, 'di ba, yung sinasabi nila yung sitwasyon talaga. There was no pretense, there was no late night na 'di ba, no, naalala niyo si Duterte nung 2021 nung pandemic, 'di ba, halos parang laseng pag nagsasalita. Walang ganun kay BBBM. They were open about his condition. May diverticulitis siya, kailangan niyang operahan, and that's a done deal. 'Di ba? Yun yung interview niya kay Attorney Claire, dapat doon pa lang nagkaroon na kayo ng retraction kung talagang para sa bayan kayo. Kasi whether ako hindi ko gusto hindi ko nga binoto yan si Marcos Pero I understand that I have to follow the rules of this country. I have to follow the law. I have to support what I can support in this government. This is not about politics anymore. It's about supporting what is right and wrong. Wrong ito. Diyos ko Lord. Tanggalin nyo yung issue. Tanggalin nyo yung mga issue ko. Tanggalin nyo yung mga issue niya. Focus lang kayo doon sa yung mga datinghang issue. Focus lang kayo sa harap nyo ngayon. Come on, napaka. Pasansanaon mo kayo, nakabala ko kayo ha. Yun na mo, maraming salamat po NBI. Guys, ang NBI hindi kalaban, okay? Hindi. Yung NBI answers to the president or answers to, I believe, DILG. DILG undersecretary ni PBBM. So, yung chain of command doon, nakakonekta din kay Marcos. So, do you understand that saying that is also saying as if yung ating presidente ay hindi rin kalaban? So, bakit mo kinakalaban? Inispreadan mo pa ng fake news. Sumusunog lang yan sa utos. Kaya huwag kayo mag-isip na masama sa NBI, okay? Ito yung tinatawag na bait-baitan bait-baitan mode na. Syempre, alam niya kasi na posibleng kasuhan. Sana kasuhan at tuluyan. Medyo wala namang kwenta yung pinagsasabi nitong tao na to Ang sinasabi ko lang sa inyo, there are better DDS vloggers than this person. This person spews nonsense every day. Kung ano-ano yung sinasabi niya May chat GPT na nga, hindi pa i-chat GPT ng maayos. Pinagmumura yung mga tao. Pinag-a-ad hominem. Miski ako I fell victim to this person Ang dinidibang ko naman sa kanya, hindi naman yung katayuan niya, hindi naman yung kalagayan niya. 'Di ba? Nito na lang huli yun kasi grabe talaga siya 'di ba? Hindi siya wala siyang primera puro wala siyang segunda primera lang yung alam niya O ngayon, nakatapat ka. Sana i-demanda ka para maramdaman mo yung nararamdaman ng maraming YouTubers na content creator na nalalagay sa alanganin kapag nagsabi kayo ng hindi maganda at hindi tama para sa ating bansa. If we truly love this country, we should not have color politics. Although ako masasabi ko na biased naman talaga ako pagdating dyan kasi may mga sinusuportahan akong politiko Pero as much as I can support what I can support, I will, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, Gege Malats.